Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po. Welcome sa ating pagtatanghal nitong kabanal-banalang iglesia, ang sagot ng Biblia. Dito po ay question and answer format po tayo, na kung saan ang pinapadala pong mensahe sa atin via our text messaging and social media accounts ay tinutugunan po dito sa pagbasa ho ng kasulatan. Kaya makaasa po kayo sa mga bago nating taga-subaybay at sa mga dati nang nanonood po sa atin. Ganun po ang ating magiging kaayusan sa tuwing tayo magpapadala ng tanong. Ang majority, ika nga, ang lahat halos na ating pagtugon ay ayon sa nakasulat. Kaya para po sa mga bago hong nakasubaybay sa atin, narito po ang mga detalye na pwede nyo pong o mga contact numbers po natin at maging mga social media accounts na pwede nyo hong i-follow, mag-subscribe para po sa inyong convenience. Ang ating globe number ay 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. At sinabi ko natin kanina, yung pong ating meta accounts ay ang mga sumusunod: MHC, that is Most Holy Church, MHC Media, yan ang ating Facebook page. Facebook account naman natin ang Kabanal-Banalan, yung mismo nakikita nyo pamagat ng ating palatuntunan. Samantala sa YouTube or YouTube naman, The Most Holy Church. Yan po ang itatype nyo po sa inyong search bars. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay nasa Tondo, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. And we wish to inform you din, sa ilalim po ng umbrella na program na ang Kabanal-Banalan, meron tayong iba't ibang mga segments na in itself ay meron din pong time slots sa mga sumusunod. So, blessed day, over 1242 kHz sa AM o AM band, DWBL po ito, Mondays to Friday, 7:30 to 8. So, let's start our mornings with our program, Blessed Day, 7:30 to 8 yan. Samantala, yung kanyang kasabay na pagpo-program naman sa social media ay 6 to 6:30 AM over at FB and YouTube. Ang sagot ng Biblia, ito ang ating palatuntunan naman, every Sundays po yan, 4 to 5 in the afternoon. Kung lilipat naman po tayo ng band na FM, ito naman yan, sa Kiss FM 95.1. Una ay The Climb. Sundays po yan, 7 to 7:30. Likhawit, mga music po ng iglesia, Sundays din po yan, immediately after The Climb, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, sa parehas din time slot, 7 to 7:30. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. Ang sagot ng Biblia, 7 to 8 in the evening, every Saturday po yan. So magandang araw po sa inyo lahat. Muli pong sumasa inyo ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin ating minamahal na kapatid na Danilo Francisco. Salamat po. At salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Salamat din po sa ating Panginoong Diyos na nagpapala sa atin upang kami po ay makapamalagi na nakapaglilingkod sa inyo
sa inyong pahintulot na ang inyong mga tanong ay masagot namin sa pamamagitan po ng Biblia. So tayo po at may mga nakala po tayong mga tanong dito. Number 1 na tanong po for today, kapatid na Yushel at mga mahal nating mga taga-subaybay, mayroon pa bang araw at gabi sa langit? So nagbabasa ho ng Biblia to. So siguro nakasubaybay siya sa atin. May mga pagkakataong pagdating ng panahon na yaon, hindi na magbibigay ningning ang mga buntala sa langit, ang araw. So, yung cycle ng pagkakaroon ng araw at gabi, hindi na iiral. So, yung tanong niya, pagdating ba ng panahon na wala na, bakit may mababasa po na araw at gabi? Meron pa bang ganong araw at gabi, kapatid na Yushel? Basahin natin. Kung ang tanong niya may mababasa ba, merong mababasa. Pero kung ang tanong niya, yun ba, mananatili pa doon sa langit na may araw, may gabi, sasagutin din ng Biblia. Basahin muna natin yung sita. Sa Apokalipsis po, mga kaibigan, 4 at 8. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Yan. Nakasulat po talaga sa Biblia, may araw at gabi. Kaya lang, kung ang iniisip natin, yan ay araw at gabi na ang katulad dito sa kasalukuyang panahon, hindi po yun ang talagang ibig sabihin. Ang totoo, minsan ginagamit din natin sa panahong ito yung salitang araw at gabi na hindi naman talaga tumutukoy doon sa araw at gabi na 24 oras. Opo. Kundi tumutukoy yun na talaga namang halos walang tigil na gumagawa araw at gabi. Parang gano'n ang kahulugan. Kasi tuloy-tuloy ho yun. Pag sinabi mong araw, daytime, gabi, nighttime. Pag sinabi mong covered, araw at gabi, di tuloy-tuloy nga naman. Opo. Pero sa yung gamit diyan ni San Juan, makikita naman natin sa patuloy na pagpapaliwanag. Siya rin ang nagsabi nito, 21-23 ng Apokalipsis. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. Yan. Napakalinaw po naman. Ang ilaw doon mula sa pagparito ng Panginoon hanggang doon sa langit, maliwanag po. Ang kordero na po ang magiging ilaw. Kaya wala na pong gabi na sinasabi ng Biblia, at yun tuwiran nating mababasa sa Biblia na hindi nasisikat ang araw, ang buwan, mawawala na po yun. Ang magiging pinakailaw ang liwanag na nagmumula sa kordero. Dahil kahit sa kasalukuyan, kung meron mang araw na nagliliwanag, meron mang buwan na gayon, sa Panginoon lang din ang gagaling ang liwanag niya. So hindi na yung alam nating sa siyensya na cycle ng araw at buwan. Umiikot ang mundo sa araw, tapos yung, sa pantana umiikot siya, yung iba nagde-daytime, tapos nighttime. Hindi na ho yun ang applicable sa panahong ito. Opo. Bagamat ang tawag ay araw at gabi, bottom line, kapatid na Yusel, tuloy-tuloy ang ibig sabihin. Opo. Dahil ang pinakaliwanag na doon ng Panginoon at ang araw at ang buwan, wala na po. At mababasa rin natin yun sa Biblia. Hindi na po magbibigay ng liwanag yun o hindi na iiral. Basahin natin. Sa Apokalipsis, kapatid na Yusel, sa 1:12. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit
ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. Yun po yung 13. 14. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat ng nakalulon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinatatayuan. Yan. Maliwanag po naman. Wala nang bituin, wala nang buwan, wala na yung katulad ngayon na siyang nagbibigay ng liwanag. Sa halip, isa na lang ang pagmumula ng liwanag, ang Panginoon na lamang. At hindi na po magkakaroon ng gabi, kundi mananatiling liwanag ang buong panahon na kung tawagin ay walang hanggan. Yun po ang dapat nating maunawaan. Kaya yung sinasabing araw at gabi, hindi po tumutukoy sa katulad ng araw at gabi sa kasalukuyang panahon, kundi ibig sabihin tuloy-tuloy na pag-iral ng kaliwanagan. Kita niyo yung larawan nahawi na gaya ng isang lulong. Hindi ho yung pinasok sa paglunok. Paglunok. Lulon, sabihin nirolyo. Nirolyong aklat. Yun ang itsura. So kung hindi na yun ang applicable na gaya na nakikita natin, iba na nga. Tuloy-tuloy na. Hindi na nga yung cycle ng night and day. So there we are, kapatid na Yushel. Salamat po. At yan naman ang siyang nababasa natin sa Biblia. Ang sagot ng Biblia. So moving on, dito ho sa ating mga katanungan pa, ano po ang ibig sabihin? Again, a Bible reading listener. Ibig sabihin ng Mateo 10:34 hanggang 36. Kailangan nating Basahin basahin. po natin. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyenang babae. At magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Yan. Bagaman kung babasahin natin, parang hindi magandang pangyayari ito. Dahil sinabi mismo ito ng Panginoon na yun ang dahilan ng kanyang pagparito para magkagalit. Yung dapat nagmamahalan. Opo. Kung hindi po natin uunawain, sasabihin po nating masama pala ang layunin ng pagparito ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya kaagad maintindihan natin may kaibang kahulugan ito, hindi gaya ng iniisip ng marami na nagiging dahilan para ang Panginoon ay husgahan o kaya ay paratangang masama yung dahil ng kanyang pagparito. Ang talagang gustong ituro ng ating Panginoon, ukol po sa mga bagay na yan, ay yung pagbibigay ng lalong timbang ng dahilan ng kanyang pagparito sa sanlibutan na kuminsan magiging dahilan yon para kung pahalagahan mo yon, sundin mo yung utos ng Diyos, pati yung mga mahal mo sa buhay, magkaroon ng hindi mabuting damdamin sa'yo. Opo. Hindi ka nila maunawaan dahil doon ay nagagalit sila sa'yo. Pero hindi ang intensyon talaga ng Panginoon gumawa ng gulo sa pamilyang dapat ay nagmamahalan. Dahil mula pa po sa pasimula, ang talagang gusto ng Diyos ay mababasa natin sa Mateo 15:4. Opo. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manunungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Yan. Noon pa, sinabi ng Panginoon, utos ng Diyos yan ibigin mo, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At pagkahiyan yung nilabag, mamamatay kang walang pagsala. Kaya hindi pwedeng yung sinabi na yon ng Diyos at ang Panginoong Diyos ay pumarito sa sanlibutan, sisirain niya sa katotohanan
yun po'y utos na mula sa Kanya at napakahalaga. Kung gayon, ang talagang mensahe ng pagsasabi niyang magkakaroon ng hindi pagkakasundo yung mga pamilya dahil sa Kanyang pagparito, itutuloy lang po natin ang pagbasa at maiintindihan natin. Sa 37 hanggang 38, nang parehas pa rin, Mateo Gis, yung tanong na Gis 34-36, nasa pagpapatuloy lamang. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. O yan, napakalinaw po naman. Yun ang gustong bigyan diin ng ating Panginoon. Pag ito, sinunod ng tao, ayon sa sinasabi ng Panginoon, na ang pagmamahal sa magulang, sa anak, sa kapatid, hindi pwedeng mas nangingibabaw sa pagmamahal natin sa Diyos. Meron talagang mangyayari na yung magulang natin, yung anak natin, yung kapatid natin magagaling sa atin. Pero yun po'y hindi dahil siyang intensyon ng pagparito ng Panginoon, kundi dun sa mga tao na hindi susunod sa gusto ng Panginoon na maging uri o antas ng pagmamahal na dapat ay maiukol ng tao sa Diyos, na hindi pwedeng higit ang pagmamahal natin sa ating magulang, sa ating mga karelasyong ukol sa laman kaysa sa Kanya. Yun ang talagang ibig sabihin. Sa interpretasyon ng iba, lalo sa English, parang nagtuturo ng hate, hatred. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun. Sa kontekstong paliwanag ng iba, yung gamit na salitang hate dyan sa saling original o pinanggalingan, ang nakalagay doon, loveless. Ibig sabihin, gaya nitong ginamit natin sa alin, kapatid na usual, Opo. na Tagalog, hindi pwedeng maging higit yung pagmamahal mo sa mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga mahal sa buhay, kaysa sa Diyos. Hindi ka magiging karapat-dapat sa Diyos kung babawasan mo, kung hindi mo babawasan yung pagmamahal mo sa kanila ng higit sa Diyos. Opo. Kuminsan, sa simpleng paraan, sinasabi ng magulang sa anak, puro ka, simba ka ng simba. Puro ka church na ng church. Paano naman kami? Di ba? Opo. Yung ganong sitwasyon na kuminsan, yung para sa ating Panginoon, hindi matanggap ng magulang, kuminsan ng kapatid, na dapat i-priority ng isang naglilingkod sa Diyos. At kung ito ay hindi matanggap ng iba na mahal sa buhay, nung gumagawa nito, talagang yun ay pagmumulan ng hindi nila pagkaunawa. Opo. At magagalit sila sa talagang nag-uukol ng tamang paglilingkod o pagpapahalaga sa Diyos na nangingibabaw sa lahat. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ipinangangaral niya o sinasabi niya yung magiging resulta ng kung ang tao lalakad talaga sa kailangang pagmamahal na karapat-dapat sa Diyos. Ang sagot ng Biblia. Makikinig po tayo sa isang awitin courtesy of Praise God Band. Ito po isang special na banda sa iglesia. Na ang composer po nito ay si Sister Laada, si Sister Francine Bata. Pakinggan po natin sila sa kanilang awitin. Amazing Love. This life is a journey. Sometimes I'm weary. I feel unloved by you. Sometimes my faith is shaking and my soul is undriven, hopeless and longing for you.
always there. You never get tired of me. You're always there, forgiving, understanding, and loving me. Though I'm not worthy at all. Oh, how blessed I am to be loved by you, my God. I am truly amazed. Your love never fades. Oh, how blessed I am. How blessed I am. Showed me you're there, you're always there. You never get tired of me, you're always there, forgiving, understanding, and loving me. Though I'm not worthy at all. Oh, how blessed I am to be loved by you, my God. I am truly amazed. Your love never fades. Oh, how blessed I am. How blessed I Let me show you my worth with a faith that never unfolds. Give me strength, oh my Lord, win this fight and be worthy of life, eternal life with you. Oh, how blessed I am to be loved by you, my God. I am truly amazed. Your love never fades. Oh, how blessed I am. How blessed I am. Tama-tama dun sa ating huling sinagot na Opo. katanungan, no? Related sa pagmamahal or love. It's really amazing Opo. love of God. And yung teaching na let's love also our parents. Oh. Opo. Hindi pwedeng hate. Hindi nagtuturo ng hatred ang ating Panginoong Kristo Jesus. Tinatama lang yung antas ng pagmamahal na dapat ay iniuukol natin sa Diyos. So, moving on again tayo, kapatid na Yushel. Ano pong ibig sabihin, again, ng mga salita sa Lucas 8:18? Eh, basahin natin. 8:18 ng Lucas. Basahin natin. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig. Ayan, ho? So, please, sabayan nyo kami. Ingatan nyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya, ay aalisin. Oh, yan. Tama naman yung nakasulat. Yan po talaga kung ano yung nabasa natin. Ang kahulugan yan, maintindihan po natin kung sisimula natin ang pagbasa sa 16. Basahin po natin 16 at 17. Narito. At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang
banga o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita na nagsisipasok ang ilaw, sapagkat walang bagay na natatago na di nahahayag o mahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Yan po yung pinagmulan kung bakit sinabi yung nasa 18, mag-ingat sa pakikinig. Ibig sabihin kasi, dapat kung ano yung napakinggan natin, yun mismo yung ating ginagawa. Kung ano yung sinampalatayan na natin, yun ang ating isinasakabuhayan. Hindi yung meron kang ilaw, sinindihan mo, tatakpan mo rin. Ano silbi ng ilaw? Ano silbi ng ating napakinggan? Kung hindi rin naman natin isa sa kabuhayan, kung hindi natin gagawin. Kaya may bababasa tayo sa Biblia, huwag nating sabihin na iniibig lang natin ng Diyos o ansino man, kundi magsiibig tayo sa hindi sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Mababasa natin yan sa unang Juan 3:18. Narito po, mga kaibigan. Umunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Yan. Ano ang kabuluhan ng ating napakikinggan na sinasabi nating aral ng Diyos? Sinasabi nating alam na natin. Pero hindi naman natin ginagawa. Hindi po natin pakikinabangan yon. At maliwanag ang sinasabi, pagka gayon, pati yung nasa atin, aalisin ng Diyos. Kung binibigyan tayo ng pagkakataon para makapakinig ng aral, pero hindi naman natin pinapahalagaan, hindi natin isinasakabuhayan, hindi natin sinisikap na masunod, kahit yung pagkakataon para maunawaan, mapakinggan, aalisin ng Diyos sa atin. So, yun ang kahulugan no, mga kaibigan. Hindi ho yan applicable sa kahit na anong sitwasyon. Ika nga, may mga ganun ina-apply sa trabaho, sa mga sitwasyong negosyo. Klaro, dun sa konteksto ng mismong mga talata, nandun din ang sagot. Pahalagahan natin kung ano, lalong-lalo na po yung pagkakilala sa mga kalooban ng Diyos sa salita. Opo. Dapat pinagyayabong yun sa atin. Darating yung panahon, pag hindi mo pinapractice, kahit nga typical sa libutan niyo, kapatid na usual Bawa, nakatapos ka ng isang karera o mayroon ka natapos na pag-aaral, tapos nung sa totoong buhay hindi mo rin ina-apply, hindi mo pina-practice. Halimbawa, ikaw ay naging doktor, nakapasa ka, naging doktor ka, tapos hindi ka naman nanggagamot. Darating ang panahon, lilipas yun, makakalimutan mo na yung pinag-aralan mo, naalala mo lang yung theories ng medisina, pero dahil hindi mo pina-practice, hindi mo ginagawa, darating ang panahon, mawawala talaga sa iyo. Idiyan na lang yun sa isip mo, pero hindi mo na kaya manggamot. Same is true sa ating pagiging Kristiyano. Lalo na yun, pag merong binigay sa ating aral, ebanghelyo, i-share natin, wag nating itatago. Opo. Kaya mahalaga yung ginagawa ng ating mga taga-subaybay, matyaga silang nakikinig, at huwag lamang po tayong makinig, kundi tulungan tayo ng Diyos, idalangin natin sa Diyos, yan ay ating maisakabuhayan para maging gaya tayo ng ilaw na sinindihan pero hindi tinakpan, kundi pinakinabangan ng mga nangangailangan ng ilaw. Salamat po. Salamat po. Ang sagot ng Biblia. Kasunod pong katanungan, kapatid na usual, bakit sinabing karangalan ng anak ng tao at karangalan ng ama? Magkaiba ba sila? So, yun ang conclusion in one breath, in one statement, sinabi karangalan ng anak ng tao at karangalan ng ama. Magkaiba ba sila? Kaagad po, yan ang talagang iisipin ng iba, magkaiba sila. Pero tuwiran po namin sinasabi at nung pang mga nakaraan ay sinasabi nating hindi po. Kahit sa Panginoon, wala tayong madidinig na sinabi niyang sila'y magkaiba. Wala pong ganon. Kahit sa Biblia,
kahit isang talata sa Biblia, wala tayong mababasa na nagsasabing sila'y magkaiba. Kung meron pong nadidinig tayo na salita na sila'y magkaiba, yun ay pakahulugan ng mga nagbabasa ng Biblia. Pero, kung talagang sa Biblia, wala pong pagtuturo na ang nakilalang anak sa makatwid ng Panginoong Kristo Jesus, saka yung kinikilalang aman Diyos, wala pong pagtuturo na magkaiba. Sa hanip, kung uunawain po natin yung salitang yan, basahin natin para po maintindihan natin. Yung mismong talata, basahin po muna natin. Apo. 9:26, kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya nino man, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang kanyang karangalan at karangalan. Yun, oh, ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Yeah. Ang taglay ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang pagparito, hindi lang yung karangalan niya nung siya pumarito sa sanlibutan. Tandaan po natin, yun ang nakasulat. Hindi lang karangalan niya ang taglay niya sa pagparito niya. Taglay din niya ang karangalan at kaluwalhatian ng Ama. Dalawang karangalan ang sumasa kanya sa pagparito niya sa sanlibutan. Karangalan niya nung siya pumarito, karangalan ng Ama. Paano yun? Bakit dalawang karangalan ang taglay niya? Kung magkaiba po yun, hindi pwedeng siya lang nagtataglay nun. Opo. Dapat dalawa silang paririto. Siya lang ang paririto, Opo. pero ang karangalang makikita sa kanya at sa Ama. Kaya diyan makikita po natin, hindi po talaga magkaiba. Isa lang yun. At para maintindihan natin, paanong naging isa? Sa Mateo 26:64, at sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi. Gayong may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Yung anak na sinasabing anak ng tao, paririto. Sa pagparito niya, nakaupo sa kanan ng kaluwalhatian. Ano ba ibig sabihin ng kapatid na Gabriel? Doon siya nakaupo, doon siya nakaluklok. Parang lumalabas. Kung sa ordinaryong pagtingin, agad-agad na pagtingin, parang nga namang may bukod. Lumilitaw. Para sa interpretasyon ng iba. Kasi nga, yun ang iginigit ng iba. Lumalabas dalawa yung trono, dalawang luklukan. Yung isa nasa kanan. Yung isa nasa gitna. Ika nga, dahil may kinakanan siya. Yun ba talaga kahulugan nun? Natural, hindi po. It is subject to interpretation ng iba. Kasi nga, yung kanilang they are predisposed agad. Meron din silang agad-agad na konklusyon bago pa nabasa na, halimbawa, yung mga naniniwala sa dalawang Diyos o kaya Trinitarians, which we respect, nasa sa inyo yan. Pero, yun ba talagang esensyang mababasa natin sa Biblia, kapatid na Yusel? Para po matiyak nating sagot ng Biblia, basahin natin sa wikang English. Opo, sa 26:64, sa parehas pa rin pong talata. Ngayon ay sa God's Word translation. Jesus answered him, yes, I am. But I can guarantee that from now on, you will see the Son of Man in the highest position in heaven. He will be coming on the clouds of heaven. Yun. Yung sinasabi pong kanan ng kapangyarihan, hindi po tumutukoy dun sa kanan tapos may kaliwa. Opo. Hindi po ganun. Kundi highest position in heaven. Sa pinakamataas na luklukan sa langit. Sino nauupo dun? Yun ang Aman Diyos. Bakit makikitang doon nakaupo ang Panginoong Kristo Jesus sa panahon ng kanyang pagparito? Kasi nga po, kung hindi siya yung Diyos at magkaiba yung Diyos, saka ang Panginoong Kristo Jesus, hindi siya makauupo ron. Gaya ng, kung ililiteral, nasa kanan lang siya at hindi siya yung nakaupo sa talagang luklukan. Maliwanag. Ang ibig niya sabihin, hindi yung kanan na gaya ng nasa isip ng iba, kundi in the highest position in heaven. Doon po siya nakaupo. Kaya sinabi niya,
Pagparito ng anak ng tao, taglay niya yung kaluwalhatian ng anak ng tao, taglay din niya yung kaluwalhatian ng Ama. Kasi yung Ama, saka yung anak, hindi po magkaiba. Wala pong nakasulat na magkaiba. Wala ring turo na magkaiba. Kundi, sabi ng Panginoon, ako at ang Ama, iisa lang. So when you hear and read in the Bible, Opo. yung kanan, bigyan natin emphasis. Yung kanan na yun, it's not a location. Nung may nakaupong nasa gitna, ang tawag ho doon, by definition ng Biblia, highest position in heaven. Opo. So, Christ Jesus occupies such position. And we all know, alam natin, ang Ama ang nag-ookupa nun. And yet here is Jesus Christ saying, siya yung nakaluklok dun sa tinatawag na highest position. Ang conclusion talaga nun, yung biblical, He is the same person. Opo. Sana po masampalatayan na natin yan at tulungan tayo ng ating Panginoon. Ang sagot ng Biblia. Again, another one, seeking clarification sa mga talata nung ibig sabihin ng Lucas 9:27. Basahin natin. Basahin natin, opo. Datapat katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan na nakakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Yan. Pag literal po nating inunawa yan, ilang taon na kaya yung mga tao na yan na kausap ng Panginoon nung siya'y nandito pa at hanggang ngayon, nabubuhay pa. Kasi pag literal titingnan yan, yung akala ng iba, yung tinutukoy dyan na kaharian, yung kahariang manggagaling sa langit na kinaroroonan ng Diyos Opo. sa kalangitan. Pag ganun po natin tiningnan yan, napakatanda na yan sa kasalukuyan. Dahil maliwanag, nakatayo rito sa kasalukuyang panahon. Hindi matitikman ng kamatayan. Ibig sabihin, mananatiling buhay hanggang sa pagparito ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya diyan makikita natin, hindi po kahariang darating ang tinutukoy niya na yun sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Sa halip, yan po yung kaharian na kung babasahin natin sa Biblia, ipinangaral ng mga apostol, ipinangaral ng Panginoong Kristo Jesus. Yan po ang kaharian na sinabi ng Panginoong kailangang hanapin ng tao sa mundo. At yan po yung matitiyak natin sa Mateo 4:17. Mula noon ay nagpasimulang mangharal si Jesus at nagsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Yan. Yung kahariang tinutukoy, yun yung ipinangaral ng Panginoong Kristo Jesus nang siya pumarito. Na kailangan sa kanyang pagtuturo, kailangan hanapin ng tao, hangarin ng tao na maging bahagi ng kahariang yaon ayon sa itinuturo ng Biblia. At kung uunawain natin, yung tinutukoy niya nasa Mateo 12:28. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Di ba, kapatid na Gabriel? Klaro. Pag naalis na sa'yo, yung demonyo, yung Opo. masamang espiritu, Opo. hindi ka na pinag-aarian ng masamang espiritu. Ang nasusunod mo na sa buhay mo, yung gusto ng Diyos, dumating na sa'yo ang kaharian ng Diyos. Yun yung tinutukoy niya. Hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos, may nakatayo dito na mananatiling buhay. Dahil ang kaharian tinutukoy niya, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Maliwanag po, mga Opo. kaibigan. Huwag nyo na akong ikomplika. Yung iba nagkakaroon pa ng confusion pagkalito, simpleng-simple ho ang tinutukoy dyan ng kasulatan. Opo. Sana po tulungan tayo ng Diyos na talagang yan maunawaan natin at pumasok sa ating kalooban na talagang hangarin natin yan. Yung maging bahagi ng
mga taong pinaghaharian ng Diyos na kung tawagin ay kaharian ng Diyos. We're going to have a short break again. Pakinggan natin naman ang isa sa mga natatangin nating legendary mga kapatid natin sa church. They are called the New Jerusalem Choir. Awitin po nila, Glorify His Everlasting Name. Lyrics courtesy of our Bishop Rejem, and music courtesy of Brother Rafa and Reuben. Introducing the New Jerusalem Choir. Let your faith overcome your fear and know that your Lord is always near. He will never leave you nor forsake you. That's His promise. It will always be true. Let us all sing songs of praises, raise our hands and our voices, glorifying His everlasting name within our lives. Will never be the same. We praise You, our Lord. We honor You, our God. We love You, our King, for all the wonderful things that You have done. Let our hearts shall forever sing heavenly praises for You, our King. Let us all sing songs of praises, raise our hands and our voices, glorifying His everlasting name within our lives. We'll never be the same. We'll never be the same. We'll never be the same. We praise You, our Lord. We honor You, our God. We love You, our King, for all the wonderful things that You have done. Let our hearts shall forever sing heavenly praises for You, our King. We praise You, our Lord. We honor You, our God. We love You, our King, for all the wonderful things that You have done. Let our hearts shall forever sing heavenly praises for You, our King. Let our hearts shall forever sing heavenly praises for You, our Ang sagot ng Biblia.
Salamat po sa mga magigiting nating miyembro ng The New Jerusalem Choir. Nasa kalakasan pa at naghahatid ng inspirasyon sa maraming kapatiran. Talagang walang kupas. Another one, clarification sa mga nababasa talata sa Biblia. Puro nasa Lucas o ito, kapatid na Yushel. Ano po ang kahulugan ng Lucas 11:30 hanggang 32? Basahin natin. Sapagkat kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga Ninivita, ay gayon din naman ang anak ng tao sa lahing ito. Magbabaon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito. At sila'y hahatulan, sapagkat siya'y naparitong galing sa mga wakas na lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Take note, 32, magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Yan. Hindi po ibig sabihin yan, meron uling kakainin ng isda. Opo, ng balyena. ng balyena. Opo. Na sa darating na panahon. Opo. At yun ang magiging tanda para sa mga Hudyo. Hudyo po kasi ang tinutukoy dito Kundi, ang talagang ibig sabihin yan, paglalarawan po yun, na kung paano ang larawan o katumbas nun, mababasa rin natin sa Biblia. Basahin po natin. Mateo 12:38 hanggang 41. Nang magkagay nagsisagot sa kanyang ilan sa mga iskriba at sa mga pariseo na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Datapat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapakalunya ay humahanap ng isang tanda. Hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, at gayon ding mapapa sa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao, magsisitayo sa paghukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Yan. Tinutukoy diyan ang Panginoong Kristo Jesus na napasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, nung siya inilibing, 3 araw, 3 gabi. Opo. Si Jonas, ganun din, 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena. Ngayon, kasi ang Panginoong Kristo Jesus, siya talaga ang pumarito para isagawa ang pagliligtas sa Israel. Kaya lang ang hinahanap ng Israel sa kanya yung tanda na ayon sa kanilang gusto. Ang gusto kasi nilang tanda noon yung bang gagawa ng paraan para hindi na sila maging alipin ng Romano. Opo, Roman Empire. Opo. Naghahanap sila ng magiting na kampyon. Opo. Yun Naghahanap sila ng warrior, na warrior king, ika nga, ng Mesiyas, Opo. para ipagsanggalang sila, ipalayain sila sa pagkaalipin ng Roman Empire. Kasi alam nila nagbabasa rin naman sila ng kasulatan. Yung mga iskriba, sila sumusulat niya. Kaya alam nila yung mga nakasulat sa Biblia. Alam din nila yung pagdating ng Panginoong Kristo Jesus na siya yung tinutukoy. Kaya lang hindi nila matanggap. Gusto nila meron pang tanda na gawin ng Panginoon. Sabi ng kasulatan, tanda ni Jonas ang ibibigay ko sa inyo. Opo. Si Jonas napaloob sa tiyan ng isda. Ganon din. Ang anak ng tao, 3 araw, 3 gabing gayon din ang nangyari. Mapapasa ilalim ng lupa. At hindi mawawala yung paghahatol. Gayon pa man, din nila matanggap. Opo. Nireject talaga nila Opo. kapatid na Yushel sa kasamaang palad. Yung hinihintay kasi nila, gaya nito, picture this, yung ginagawa kasi nila nung panahon ni David.
Opo. Lalo na ni Solomon. Walang kumanti sa kanilang kapitbahay na kaharian. Dahil sa takot nga yan sa kaayusan nito, kahit maliit silang bansa, walang nagtaas ng kanilang kamay ng tabak laban Opo. sa kaharian ng Israel. Yun yung eksaktong gusto mangyari nung nadatna ni Kristo. Opo. Naghahanap nga sila ng someone, a mighty warrior, na lulupig sa mga kalaban. So, violence related, marahas. Kaya sabi niya, bigyan mo kami ng tanda. Siguro, iniisip nila. Superman ang hinahanap, superhero, hinahanap nila. Kasi nga, ang tingin nila, yan ba yun? Yun yung hari? Yan yung katuparan ng hula. Hindi sila makapaniwala. Anak ng karpentero yan eh. Opo. Buti pa si Solomon, anak ni David, hari talaga yun. Opo. Kahit na si David, nag-aalaga lang ng tupa. Pero naging hari. Si Solomon, tinanggap nila. Kasi anak ng hari. Si Kristo, anak ng karpentero, maghahari sa atin, hindi nila matanggap yun. Kaya, yun ang sitwasyon noon. Ano? Yung kahulugan nung nabasa tungkol sa yung parallel kay Jonas. O ngayon, dahil nga hinahanap niyo, sige, ito na lang, kay Jonas na lang, doon na lang kayong manghawakan. Literally. Pero hindi lalagpas ang paghatol sa inyo. Kasi nga, kahit na hinihintay nyo darating, hindi dumating. Yung bang hinahangad yung pagsasanggalang laban sa Roma, nangyari, hindi pa rin. May binibuild up sila. Ayun nga, tapos na yung Roman Empire. May mga sumunod pang sumakop sa kanila, yet wala hong lumitaw na hinihintay nila kasi pinalagpas nila yung pagkakataon. Dumating na kasi, hindi lang nila kinilala. Buti pa nga yung mga taga Ninive, nagsisi. Opo. Itong lahi na ito, yung kay Jonas, nung dumating siya, tinanggap siya. Kinilala yung mga sinabi niya. Pero yung lahing ito, hindi nagsipagsisi. So, there we are, mga kaibigan, na nakakalungkot, pero that is what happened before. Pero sa atin, of course, alam natin, we learn from history. Dito ho sa iglesia, we appreciate the lessons of history. Kita natin, hindi tayo sa nagiging judgmental, talagang ipinagkamali yun. Nila, yun. And ngayon, ina-acknowledge natin, kinikilala natin si Kristo. Siya talagang katuparan ng hula. Opo. At siya yung talagang hari, not in the sense na yung konsepto ng paghahari natin ngayon, yung haring nilalagyan ng korona, binibihisan ng marangyang damit. Yun nga kasi nahanap nila, no? Nakasakay sa kamelyo, sa mula. At mabalasik. Gusto nilang matikas na kabayo nung dumarating. Nung dumating, napaka-humble. Kasi nga yung mensahe niya humility, kababanan loob, peace, and love. Opo. Yan ang paglalahad ng Biblia, mga kaibigan. Salamat po at sana'y masampalatayanan niyo po yan sa tulong ng ating Panginoon. Sa bahaging ito, tayo po ay mag-uukol ng panalangin sa Panginoon. At kalakip nating ipinapanalangin ang ating mga kapatid na nagpapaabot ng kanilang kahilingan dahil sa kanilang karamdaman, sa mga suliranin po na dumadating sa kanilang buhay, sa mga pangyayari na kanilang pinagdadaanan ngayon. Maging kayo po na aming mga taga-subaybay. Tayo po ay mag-ukol ng panalangin sa Panginoon. Hindi man natin mabanggit isa-isa ang inyong pangalan, buong puso, kayo po ay aming dinadalangin sa pagkakataong ito. Panginoon naming Diyos, Panginoon. Ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat, sumasampalataya kami, ginabayan mo po kami sa pagtuturo ng iyong mga katwiran. Ikaw ang nagpaunawa ng iyong mga kalooban, bunga nito'y ipinakikiusap namin, naway masampalatayanan ng mga sumubaybay at maging gabay po sa bawat isa sa kanila sa pagkakilala sa iyo at sa iyong mga katotohanan. Amen. Dinadalangin lamang namin na gawin mo itong pagpapala sa kanila, hindi lamang po sa kanilang kaluluwa, maging sa kanilang kalagayan sa buhay na ito, sa mga tinataglay nilang karamdaman. Panginoon, tulungan mo po sila. Huwag mo silang babayaang mawalan ng pag-asa, kundi lalo nilang ipakita ang pagtitiwala sa iyo sa ganitong sitwasyon. At alam namin,
kaya mong gawin sa kanila kung kalooban mo na sila'y gumaling sa tinataglay nilang karamdaman. Amen. Palakasin mo rin ang kanilang loob sa mga suliraning kanilang pinagdadaanan. Ipadama mo sa kanila na sila iyong ginagabayan. Tinutulungan mo po sila at hindi sila mawalan ng pag-asa o kulangin man ang pagtitiwala sa iyo, kundi lagi na sa iyo sila lumapit at ikaw ang magpala sa bawat isa sa kanila. Amen. Gayon namin ipinakikiusap na sila iyong kahabagan upang sa ganitong paraan makita nila ang iyong kagandahang loob at umakay sa kanila sa pagluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Pagpalain mo rin po ang programang ito sa pangangasiwa ng aming matandang pangkalahatan. Gawaran mo po siya ng iyong pagtulong palagi at sa pangunguna sa iyong bayan upang sa pagkasangkapan sa Kanya, marating pa namin ang lalong mataas na antas ng mga pagluwalhati sa iyong karangalan. Amen. Sumasampalataya kami, ikaw ang nagpala sa amin at patuloy na magpapala maging sa mga taga-subaybay ng programang ito, sapagkat siyang aming sinasampalataya ng iyong gagawin at ipagpapala sa aming lahat sa iyong pangalang Kristo Jesus. Ikaw po na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating palatuntunan ito. Muli po namin kayo inayan sa susunod pong episode nitong ating palatuntunan, ang sagot ng Biblia sa ilalim ng ang kabanal-banalan. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. Kapatid na Yusia. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Peace.